Bisita na naman kami kay Oma. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inan pa niyo yung binili. Binili ko sa bakery ba? Galing kasi kami sa ospital. Bisita namin si Oma. At dumaan ako sa Rivi. Meron silang bagong pistachio croissant. Titikman natin ito. Mukhang masarap siya. Kain po tayo. Nag-enjoy kami kay Uma doon ba? Kaya palagi siyang tumatawa. Kasi dinala ko yung niya, yung ano ba tawag, yung maliit niya salamin ba na din, kasama na yung panuklay niya sa buhok. Lagi siyang tumatawa. Ganyan din po yung ginagawa niya dito sa bahay. Pag nakita niya yung itsura niya, sabi niya, Uma. Alam ba niya yung Uma, Lola di ba yan dito? Uma, isa babalay at may nakita ako doon, milk, gahapon, Oreo yung binili ko. Mas paborito ni Fiona ang Oreo, kaya lang wala na. Ito na lang yung binili ko, milk. Kain po tayo, pa dito Hindi pa ako ininom lang akong kaninang kape dahil nagpa-appointment kami sa hospital para bago makauwi si Uma, ma-control din yung kanyang yung pacemaker niya ba. Kasi kailangan din yan Hindi nagawa kasi noong September dahil nga ayaw niya pumunta sa hospital. Ngayon nandoon na siya. May doktor naman doon may cardiology doctor naman doon. Kaya doon na din gagawin bago siya uwi. Hindi pa siya makauwi ngayong week na to dahil nga may iniinom si Uma na antibiotic. Tas yung antibiotic kasi niya sa dextrose nila na ba. Kaya hindi yung talaga yung gamot kasi hirap na si Uma mag-inom ng gamot na lalo na pag malaki. Kaya sa na lang yung sa dextrose na lang ba. Siguro tingnan po niyo. Sarap na. Alang, sarap Ano siya, pistachian cream din siya sa loob. Alam, mga unta kalami ba dayan Bago to nakalagay doon bago daw, bagong labas. Tulad na nag-trending ngayon nga Dubai. Grabe po ang Dubai chocolate pag minsan may available sa Rivi pero iba siya, maliit lang siya ba, hindi siya masyado malaki. Tag 9 euro ata yung nakita ko. Grabe mahal, gusto ko sanang tumikim, masabi ko wag na yan tayo sasali sa mga trending ito dahil ang mahal. 9 euro tas ang liit lang. Kain na lang tayo sa mga yung paborito nating chocolate ba, marami din namang masarap na. Noon po, nung hindi pa ako dumating sa Germany, mahilig po talaga ako sa mga milk, Oreo, yung mga chocolate ba. Lalo na pag pinapadalan kami ng package noon sa tita ko, doon sa Pinas, na mayroon dyan talaga yung mga chocolate na padala sila. So, halos mag-aagawan kami ba. Pero ngayon na, makain ko na siya, mabili ko na siya. Para magsawa ka na, hindi mo na gusto. Pero noon na, nasa Pinas pa ako na, gusto ko kumain ng ganyan. Pero ngayon, hindi na. Kumakain lang ako pag meron kami dito, pag yung mga anak ko, pag natakatanggap sila ng mga, lalo na pag Pasko na. Daming mga chocolate matanggap yan, lalo na si Uma, malakas pa yan si Uma. Si Philip at si Michelle pa noong anak namin. Tagi-isa talaga yan sila si Uma, bumibili po yan siya ng mga plato ba, na may mga dekorasyon na Christmas. Doon niya nilalagay yung biscuit, chocolate, tapos nahanda niya yan sa baba, doon sa living room niya. Tapos pinapababa niya kami, kasama yung mga bata, kasi bibigay niya yung regalo namin. At sa mga bata, nakaready na doon, nakalapag na doon sa lamesa niya regalo namin, regalo ng mga bata, tapos sabay-sabay kami magbukas doon. Doon talaga kami palagi kay Uma tuwing Pasko. Kahit noon pa na malakas pa siya. Na-try lang namin dito sa taas mag-celebrate ng Pasko, isang beses lang. Si Uma naman ang umakyat dito. Tapos tuwing New Year, Pasko, hindi po talaga kami nag-celebrate. Kahit nung malakas pa si Uma, hindi po talaga kami nag-celebrate sa ibang bahay. Tuwing bagong taon o New Year, kahit bagong taon, hindi na masyadong dito sa Germany ba, yung Pasko lang talaga ang para sa akin na ipon-ipon yung mga pamilya. Pero pag New Year, minsan yung mga anak doon na mag-celebrate sa kaibigan, sa mga kamag-anak. Pero kami nasa bahay lang po talaga palagi. Kasama namin si Uma. Hindi talaga namin yan iniwan si Uma na kahit anong okasyon. Ayaw namin siyang iwan dito na mag-isa. Kahit noong malakas pa siya New Year, hindi talaga namin na-try mag-celebrate sa ibang city. Kahit sinasabi sa akin ni Martin na gusto niya mag-celebrate kami ng New Year din kasi na-try niya sa Amsterdam. Ang ganda daw ng New Year sa Amsterdam.
sabi ko sa kanila lang siguro pag ano, malaki na yung mga bata at ano ba kasi kawawa naman kung iwan natin si Uma. Pero ayaw din naman kasi ni Martin na gawin niya na ano ba, kami doon, tapos si Uma dito mag-isa. Ayaw namin talaga niyan. Hindi kami komportable na kami nagsayahan doon, tapos si Uma dito sa bahay mag-isa lang ng New Year, di ba? Kaya kahit noong malakas pa yan si Uma, dito lang talaga kami sa bahay, kahit kami lang. Magtingin-tingin ng mga paputok sa labas kasi si Martin ayaw niya bumili ng paputok dahil yung mga mahalin na paputok na pinapaputok ng tuwing bagong taon pa dahil ano daw, sayang daw yung pera. Kaya yung maliliit lang yung binibili namin yung mga bingga. Yung mga paano lang sa mga bata ba. Tapos nanonood lang kami sa labas kay ayaw man ni Martin mag ano ng pera ng ganyan. Padala na lang daw sa Pinas kaysa bili daw ng paputok. Sayang daw, tas mahal ba. Tingin lang kami sa labas. Nagpaputok na lang kami. Nagbili na lang kami yung mga ano. Tawag noon yung dito sa Germany. Basta yun lang yung binibili namin. So wala kaming New Year. Dito lang talaga kami sa bahay Enjoy naman din kami lang. Last year dito si Raquel. Last New Year dito si Raquela at si Tobias, diba? Ngayon po si Raquela hindi na matuloy next month. Dahil nag-aaral po siya ngayon. Tapos po may yung exam niya next month na. Tapos ang dami po niya inisikaso ngayon na papilis. Tapos nagtatrabaho pa siya. Hanggat na hindi pa tapos yung fiancé visa niya, hindi po siya mag-resign. Dahil marami po kami obligasyon sa amin. Marami kami binubuhay. May 2 pamangkin kami, may 2 senior citizen sa bahay namin. Kami nagtutulungan ni Raquela. Kaya saka na siya mag-resign pag sigurado na tapos na yung visa, fiancé visa niya ba. Kasi nakapunta na siya doon sa Manila, sa PSA bata yun. Tapos, pag padala yun sa Cebu, ipadala yun dito pag nandoon na yun na kay Raquela, yung papilis na yun, padala yun dito sa Germany. Tapos dadali namin sa Rathaus, sa City Hall dito. Tapos may ibibigay yung taga Rathaus na parang papel ba na kailangan yun sa pag-apply niya ng fiancé visa na pwede sila makasal dito sa Germany. Kaya yung pag natapos na yun, tapos yung timing din, nag-aral na siya ng German, yun kasing kailangan din sa embassy pag-apply niya, yung German certificate, na nag-aral na siya ng A1, din yun, kailangan din yun, kaya kailangan maipasa niya yun para hindi siya mas lalo matagalan ba kasi hindi pa natin alam kung kailan yung next exam. Kaya yun yung mga, sabi ko sa kanya, kay Tobias, ay kasi ni Tobias sana na hindi punta sa Raquel to next month. Ready na sana yung invitation niya galing sa immigration dito, tumawag na nga ipakuha na. Sabi namin na magtiis-tiis na lang muna, kaya mo yan na wala si Raquel to sa birthday mo next month. Ang importante na pagbalik niya dito, hindi na siya visit visa, dito na talaga siya. Baka next year, early next year, sana matapos lahat, walang mga ano ba sa mga papeles, dali lang matapos. Kaya yun yung plano. Kaya nag-alala ako ngayon kung saan ko yung mapadala yung bag na ipaparaffles ko sa inyo dahil nga hindi na matuloy si Raquel dito next month. At hindi ko rin alam kung kailan pa ako magpadala ng package dahil nagtitipid po ako ngayon. Nagtitipid daw. Nagtitipid tayo ngayon dahil Pasko next month. At iwan ko, kung mayroon tayong pera, konting pera, baka makapadala ako ng package or baka may kakilala akong uuwi. Ano ako ba? Tanungin ko kung pwede niya dalhin yun. Harap mo talaga. Kain muna ako Pinalaway ko pa kayo. Snow na naman. Kanina natunaw na yung snow kagabi. May bago na naman, Buti na lang talaga na hindi na ako lalabas din ngayon. Nag-grocery na ako. Bumili lang din naman ako ng talong at saka bawang. Kaya magluto ako mamaya ng paksiw na isda ba. May isda pala ako dito sa freezer. Yung kakainin ko mamaya, Ang lalaki ng mga nahulog na snow, Wow. Nabuksan ko yung bintana, hawakan natin ang snow. Ang sasarap naman ito, salted caramel cheesecake. Kailan pa tayo magda-diet nito? Ang sasarap ng mga cake nila, Ay, that's salad. Di habis listi mag-gisokan din salted caramel cheesecake. Habis ni siyang bining. Let's know, Salted caramel cheesecake. Killer.
Tapos lang namin mag-grocery. Kuma, die holde mal die Wurst, die Schatz. Die grüne, guck mal. Kann du hier rein? Jetzt Oh, haben die neue. Philip, tingin-tingin naman. Komm, bring mal oben. Nein, bring mal oben. Die ganzen. Ako, lata na talaga. Luto na. Paborito namin ni Michelle. Hindi ko dinubos yung yung pasta na niluto ko kasi nung last time nagluto ako, parang nasubra siya sa pasta, tas yung sauce niya hindi sakto sa sa pasta na sa dami ng pasta na niluto ko, kaya ngayon hindi ko na siya naubos para hindi naman mawala yung lasa ng Yan, luto na siya. Hindi na sayang yung kamatis. Inubos ko lahat yung kamatis na natira dito sa bahay. Yan. Pwede nang kumain si Michelle. Yan naman kay Philip at Michelle. Schnitzel sa kanila. Ano yan siya, manok? Schnitzel na manok. Pa yung sabaw na tira kahapon. Hindi na lang tinira ni Martin. Nagustuhan ni Martin, pero ayaw niya yung ganyang klaseng ng manok dahil mabukog daw. Takot siya na mabukog siya ba. Na-try na kasi niya daw noon. Kaya ayaw niya yung maulit yun. Kain na kami. Ito ay tanghalian at hapunan na namin. Kasi mag-alas 6 na. Ngayon pa lang kami kakain. Pero mga bata, kumain naman sila kanina. Hindi kasi yan sila pumasok. Kaya may mga sipon. Oh. Bisita kami ngayon kay Uma. Tingnan ko niyo si Fiona. Kasi naayusan pa si Uma eh. Pinalabas muna kami sandali ng nurse. Bayern. Hier. Wo wir ein Stück Schokolade essen. Jawohl. Ngayon, magluluto ako ng paksiw na isda. Nagbili ako kanina ng sibuyas. Sibuyas pala yung binili ko. At ito naman, Japanese na talong. Halaga nun. Yung mga anak ko, nag-order pala sila ng pagkain ngayon dahil may bisita si Michelle. So, hindi na ako magluto para sa kanila dahil may dumating na yung in-order nila. Sabi ni Michelle, ano daw gusto ko? Ayaw ko man kay yung isda ko kasi dinipros ko na. At yun talaga yung gusto kong kainin ngayon. Magpaksiw ako ng isda ba? Nabili ako ng talong kanina sa rive at may sili pa pala ako dito. Dito siya manghang. Ilagay pa rin natin at ito, sibuyas. At yun lang yung lalagay ko. At syempre, din garlic. Buti na lang may konting toyo pa ko dito. Kasi naubusan na ako. Kailangan ko na mamili sa Asian store. Doon kasi sa Dortmund, nung pinuntahan namin last week, wala sila yung galing sa atin ba? Kaya hindi ako bumili. Nagluto din ako ng kanin dahil yun masarap. Ito pa yung pangalawa kong kakainin ngayon, di ba? Kanina kumain lang ako ng croissant na pistachio. Ito na yung pangalawa. Kaya magluluto na muna ako dahil tiyan ko ba? Gutom na. Luto muna. Ito na pa yung talong natin, oh. Si maliit at si malak. Ito sa Germany kasi yung talong, sobrang taba ba? Pinatawa ko lang kayo, ha? Huwag niyong seryosohin yung ha? Sinabi ko, ha? Natawa ko lang po kayo. Alam po ba ninyo, gusto ko po talaga ang talong. Kahit anong klaseng luto ng talong, kumakain po ako. Lalo na yung tawag niyan, yung tortang talong, sus, kinuha ko. Yan talaga yung gusto ko. Tortang talong, yung gawing salad. Sarap. Nagawa na din ako niyan dito sa Germany din. Pares lang din yung talong nila sa atin. Kasi dito sa Germany, mataba man ang talong nila. Kita ko sa'yo next time. Bumili po ako last week ng talong. Nako, nasira. Nasira siya. Hindi ko alam kung bakit. Ang bilis niya po nasira. Kaya nainis ako ba? Hindi ko pa siya naluto. Tapos nasira na. Nag-shimmeled siya sa loob. Madali talaga masira ang gulay pag malamig. Lalo na pag magbasa doon sa loob ng supot ng
Damihan ko talaga ng talong dahil ako lang naman kakain ito. Mamaya, maamoy na naman ni Martin. Pag dating ni Martin mamaya, maamoy na naman ni Martin ang ang isda. At pala ako, magawa din ako ng munggo. May natira pa ako ditong konti. Tinanong ko si Martin kung anong gusto niya. Sausage ba mamaya na merong merong paprika, yung red bell pepper ba? Gusto ko, tanong ko siya kung gusto niya yon. Sabi niya, munggo yung gusto niya. Kaya magluto po ako mamaya ng munggo. Dapat lutuin ko na siya pagkatapos nito para pagdating ni Martin, hindi na ako ma-stress pa kaya mag-asikaso pa ako sa mga bata. Si Fiona magpasok na bukas ulit. Si Philip din. Hindi masyadong nila kaya pinapainom ko palagi pinapakain ko din ng mga prutas pa. Itong mga anak ko pare usog lang po sila hindi po sila dali magkasakit. Minsan lang po yan talaga silang sinisipon, tinatrangkaso. Wala po yan silang iniinom mga vitamins. Lang po talaga, kumakain lang po yan sila ng mga prutas. Mga anak ko, hindi yan sanay sa vitamins. Di katulad sa atin sa Pinas ba? May mga vitamins talaga mga bata. Tulad si Michelle noon. May vitamins talaga si Michelle. Kaya nahiwa ko ng nahiwa din ako ng garlic din. Guys, yan na ating paksiw ng manok tuloy sabihin ko. Paksiw na isda. Okay na kaya ito. Kung tinikman ko siya, medyo maasim siya. Padami ata ng suka. Buti na lang yung toyo ko, nagkasya pa yung soy sauce ko ba. Lapit na din siyang maubos. Yan, pwede na kaya ito. Hindi may manghang yung sili. Yang lang dyan. Pangpagutom ba? Pangpagutom daw. Bakit pangpagutom yung sili? Para maganda tingnan ba may sili. Lalo akong ma-excited kumain dahil may mukhang maanghang pero hindi naman maanghang yung sili na yan. Yan na rin ang ating yan ang ating munggo. Kumukulo na siya. Tagal-tagal pa yan. Yan. Luto ko na rin siya para When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossom.